Hello, good afternoon po sa lahat sa aking mga followers, amigo, amiga. Siyempre of course sa aking mga upcoming followers, thank you sa inyong lahat sa walang sawa na support po sa aking Jimmy Vlog po. So sa ngayon, ating talakayan na balita regarding po ito sa special dance po kay Senator na Benriba, mabigyan lipat na kahudas at saka si Secretary DLG po, Remulla. Special dance po ito. Ito sa TV niya, Peace Update po. So, dito tayo. Makinig tayo sa balita ni Update PH. Peace Update po. So, ito. Pakinggan natin ang balita. Yan na po. Special dance yan. Kinakausap nitong si Senator natin papalitan, napaka-ups mo. Di ba nag-group yung mga kasama mo? Ikaw, bigay toto ka na sa nakaparte kasama si John Wick. Sabagay, nakakapag na nagpagpagigpas niya dahil sa uputs mo. Panuhin mo natin ito mga kababayan. Nakaho tayo sa Segway dito sa interview na to. Ni Atty. Lodi Balitot, abogado po ng ating mga community na ma-reach na nagtulungan ng kalutuhanan kung ano nga ba ang mangyari sa mga animal ng Fort Control Project. Ito, panuhin natin ito. Yan po, special dance po yan. Sa'yo nila, panuhin mo natin. Pero dito kay Joe Biden, nasa dalawa. Walang paano natin na sa'yo nila. Yung pa-apir-apir pa kayong dalawa, apir. Apiraw, ibang klase. Matapang. Sabi ka, One more. Yan po si Senator Benriba at si DLG, Secretary Remulla po. Yun po. Special dance po yan. Kasi kung nailaan ng sa tama, yung pero ng sabay ng Pilipino, wala rin tayo ngayon dito sa sitwasyon ko. Kaya, pabira talaga ng si Joel, kakaiba. Yan nagpaparamdam ako, sinadang Mitsu. Muli na naman tayo i-remind sa pinakapangit na kaparahanan. Mother Mitsu, please naman. Pagtatanda na kami, hindi na kami maglalagay ng adik sa Malacanang. Sabi ni Mother Mitsu, ito reminder dito para sa mga taga-Korte Suprema, yung petition para dyan sa mga program appropriation, kailangan madeklara na ng Constitution niya. Yung pagpapaliwanag ng Malacanang, gagawin pa lang sa pagpunta ng Solicitor General kung talagang hindi nga nararapat at naaayos sa batas sa mga program appropriation niya. Napaliwanag mo nila dyan. Kasi ang problema, every time na darating siya dyan sa Korte Suprema, siya, natutos kasi. Hindi niyo mapaliwanag ang kampo ng pamahalaan dyan sa mga maanumalang program appropriation na yan. Kung saan talagang ginamit at pinagpiestahan ng mga magnanakaw sa House of Representatives pala yan. Hindi naman yan. Mataba, mo. Yan, sabi nila naman. Pagdira ka. Ano sabi natin yan? Di ba? Ito si matataba, matatalino. Pagdira. Hindi ko natatanggol dito. Para ilangan mag-chicken sa utak ng sambay ng Pilipino na itong Villanueva na ito, hindi na dapat maibalik sa Senado to. Tingnan natin kung kaya ang ipanalo ng mga GIL
gusto ng GIA, hindi kayo bumoto. Especially yung mga OFW. Lilipat ko lang ha, siguro hindi sila lilipat na simbahan. Pero ito sinisigurado ko sa'yo, hindi nila nagustuhan yung kabal-balong ginawa mo kung nakalipas sa ito. Diyan nila na ba? Magkaroon ko yung kaibigan, share mo pa bibigyan nila na ba? Para matauhan siya. Ikaw, kami, kung sakali mo na pagkakabalo, bibigyan nila na ba? Kapag kayo sa baba, para mabasa niya. Di ba makakala nito si Joel, eh ganun-ganun na lang. Eh mga Yan pala, naghudas si Senator Joel Villanueva dahil makasangga pala itong dalawa, si Remulla at si Jimby Remulla at Joel. Hindi pala itong magkalayo dahil lagi magkasama. Di naman ito ay lagi magkatabi, special down pa sila, may appear-appear. Yan po si Senator Villanueva, kaya naghudas siya dahil hindi niya kayang gawin na hindi siya maghudas. Kaya dapat kasama siya ni Jimby Remulla po. Yan po ang life nila. Kaya nga, tungkol nga sa what we call the insertion, hindi pa nasulbad yung insertion budget. Na-discovered ni Congressman Ungab, 241 billion po. After that, sumunod yung flood control. Hindi pa nalutas yung flood control. Kaya, yun, sa parte ng kaalyado ni Cayetano, sila ang na may kaso. Yan po. Yan po ang problema sa talamak na corruption. Tuloy ulit tayo sa balita ni what we call PH update po. nakalimutan na sa buhay ng Pilipino yung kabal-balong ginawa niya. Yung hindi naman big deal. Napakalaking kalokohan ng mga kababayan na ngayon. Meron ka ng tayo dito. Tiyatong Levy Balibig. Isang pro, Levy Balibig. Kasi sa ika nga talagang kapanalig mo natin yan sa laban para maibigyan na mapanakot yung mga nagnakaw sa kabang sabay na kaya sa mga mahal ng flood control project. O pareho mo na ito mga kababayan. Anybody or not only interviews for 2 days. So, how did you become legal counsel of the 18+4? Lahat naman tayo, no, we were watching Contessa's testimony and the Republican Committee, and we saw how he was treated by the committee, and then a few days after, nawawala na siya. No? So I was curious, was Gutesa telling the truth? So, how is it known that I will be looking for his colleagues, recruiters, or co-employees? At nahanap ko naman sila. And then nagtanong ako, yung initial na 4 na nakausap ko, tinanong ko sila, totoo ba yung sinasabi ni Eric? Nung una, hesitant sila. But, you know, as trial lawyers, we can read body language also. So, ibigay ko yung number ko sa isa. And then after about a day lang, tumawag sa akin, sir, pwede ba tayo magkita? So, magkita kami, sabi, sir, pasensya ka na, hindi kami makapagsalita because honestly, the retired army officer that who trains us, after our meeting, just after our meeting, sabi niya, huwag na lang tayong magsalita. So, diniscourage na sila. Pero malalim sa kanila yung kailangan na lumabas ito. And then yung second batch na nakausap ko, ang sabi niya, sir, alam mo, nung pinapanood ko si Gutesa, na-realize ko, kaya pala naman yung apo ko sa ospital. Dahil walang dapat na nagbigay sa apo niya. Walang pondo. No? So eventually, 18, naging 30 plus po sila. And then sabi ko, itong 18 po na ang mauna, dahil medyo sensitive yung situation ng apo. Yung iba, may trabaho, so baka matanggal, etc. So ganito, So, dito muna tayo. Thank you sa inyong lahat. Mag-ingat po. God bless everyone po. Bye-bye.